Magandang araw po sa ating lahat mga Lods. Sa araw na ito, atin pong pag-usapan patungkol po roon sa mga dugtungan sa Gibson board at kung ano mga materialis na aking ginagamit dito. Pero kung kayo bago pa lang ito sa aking channel na Paint and Varnish TV, mag-subscribe na. Pakipindot na rin yung notification bell para ma-update po kayo kung ano man ang i-upload ko dito sa channel na ito. Ang una kong ipakita sa inyo, ito yan ang ceiling. Kaya naka-prepare na po yan. Kaso wala pang mga electrical. Kaya nauna po ang mga pintor dito. Dapat nalagyan na po nila na electrical yan para ang mga pintor finish na. Ngayon, pagka nag-finish na, ulitin pa rin yan kasi madumihan pa yan. Kaya ganun po yung ginagawa namin. Nagpreparasyon muna kami lahat sa mga ceiling, sa walling. Yan po yung mga ginagawa. Ang kasunod na mapipakita ko sa inyo, ganito lang po yung gagawin dito sa mga dugtungan ng Gibson board. Yan, basahin po natin ang basahan, yung papel. Yan, para mas mabilis natin matanggal yung papel, guhitan po natin ng cutter. Yan po yung iguguhit po dito sa papel kasi madali lang po yan, manipis lang. Pag nabasa, napakalambot lang po. Ganun po yung ginagawa po namin dito. Yan, pag natanggal yung papel, saka naman lagyan natin ng gasa. Yan o. Ang kasunod kong gagawin, i-prepare ko naman ito ng jointing, itong bural, para ready na. Hindi po natin haluin ito kaagad, babara lang po natin ng tubig para mas maganda. Bago po natin haluin, hindi yung halo kaagad. Babad lang po natin yan. Saka natin dagdagan unti ng tubig para mas magandang pagkahalo dito. Yan po yung pangmasilya dito sa dugtungan. Hindi yung skim coat. Kasi yung iba ginagamit skim coat. Ayan yung gasa tape. Okay na, nahalo na. Ngayon, lalagyan po natin yung mga awang muna bago natin lagyan ng gasa tape. Yan, sadya ko talaga yung hiniwaan yung gitna para makapasok yung bural. Yan, bago natin ilagay yung tape diyan sa mga dugtungan. Okay na, nalagyan na ng masilya yan. Ganun po ginagawa ko kasi nga mabilis lang po matuyo itong jointing o bural. Gamitan po natin ang liha na mano-mano. Ayan, lalagyan po natin ng kahoy para mapantay, para sigurado na walang bukol. Kaya pag ganyan na hindi natin makayanan, gamitan natin ng sander yan. Kasi grabe pagka matigas pagka hindi natin masundan kaagad. Buko dyan, kailangan pagka nagsander po tayo, maglagay tayo ng goggles o kaya mask. Ayan yung mask na ginagamit ko kasi pag hindi tayo maglagay niyan, grabing alikabok pagka nagsander po tayo. Okay lang kahit alikabok kasi ang importante, mahasa natin mabuti ito, yung mga dugtungan. Tanggalin natin yung mga lumampas dyan sa papel. Kailangan maayos kasi pinaka-importante po yan, lalo na sa mga tornilyo. Yung matira niyan, yung nasa screw lang. Wala pong iba lampas sa papel. Pagka ganitong mababa ang kisame, bukol yan, tingnan, lalo na pag may ilaw. Kaya kailangan ayusin po natin, gawin po natin yung pulido. O pulidong pagkatrabaho kasi masilan po yung mga may-ari dito o mga arkitek. Kitang-kita po yung mga bukol na yan. Kailangan hasain natin mabuti yan. Yan po yung kailangan po natin dyan. Kahit mga alikabok na yan, kailangan magmas po tayo para mas maganda ang resulta ng ating trabaho. Okay na. Tapos na maliha. Ang kasunod kong gagawin dito, bago po natin pagulungan, punasan po natin ng basahan na basa para matanggal yung alikabok. Kasi yung iba ginagamit dito, walis. Pagpagal na po nilang walis para sigurado yung ating trabaho na pagulong tayo. Lahat nito mga dinaanan ng sander o liha, kailangan punasan po natin ng basa na basahan. Ganon po yung ating mga gagawin dito. Siguraduhin po natin na mapunasan po lahat itong mga nilihaan. Pag okay na, yan, saka natin ito pagulungan ng flat latex. Yan po yung gamit po dito na first coating. Itong product po ng Boysin. Ganon po yung ating gagawin dito pagka nag-first coating para makita natin yung mga diferensya o wala na bang bukol. Kasi ayan ang kisame, napakababa po. Yan ang ginagawa namin dito sa, lalo na itong sa CR. Mas mababa pa tingnan kasi kitang-kita yung mga diferensya pag mababa yung ceiling o kisame. Ang kasunod namang ipapakita ko sa inyo dito naman sa walling. Ganito po yung ating gagawin. Una, lihain muna natin itong walling. Yan, pasapasahan ng liha. Tapos pagka natapos na pagliha, sundan po natin ito ng basa na basahan. Ganon po yung ginagawa ko dito pagka, lalo na pagka skim coat. Yan, kailangan po nating basain ng basa na basahan itong mga wall bago po natin ito applyan ng skim coat na pangmasilya dito sa wall. Kasi ito magpa-final na po tayo dito sa mga wall. Kailangan siguraduhin po natin na wala nang ispatan bago po natin ito batakan ng skim coat gamit itong palitan na plastic.
Itong plastic na ginagawa ko, itong takip ng balde yan. Yung ginagawa ko, magandang gamitin ito. Bihira lang po yung mga gumagamit nito sa takip ng balde. Yan, oh. Nakikita nyo? Yan. Ganda gamitin yan. So hanggang dito na lang. Kung nagustuhan tong video na to, huwag kalimutan i-like and i-share. Doon sa mga nagtatanong, sagutin ko rin yan sa oras ng break time o kaya pag-uwi sa bahay. So abangan na lang ninyo ang pag-final finish namin ito. At pakipollow at like dong FB page ko na Paint and Varnish TV. Salamat po!